Ito, ano yung word? Pangguhit mo? Pang-leading ang tubo. Bookstone. Hindi. Gawin mong design sa bahay. Kahit pa paano. Grabe. Eh, ang tagal na natin sa construction. Yung mga nakakita ng ganito. Kapal na skin coat. Ano nangyari dito? Ligo, daligo. Galaw yung balahibo ko ah. Ganitong klaseng... Dalhin mo na yan. Ito po yung roof deck na kasalukuyan po natin binapagja. Panoorin po natin ito. Pasok mo na. Tama na yung space na yan. Malayo yung isa ano na lang natin natin. Buka mo muna konti. Okay na yan, Ward. Pasok. Hindi pa, konti pa. Lumalabas kasi yung nakawan. Yan, okay na yan, Ward. Pasok mo na dun. Pasok mo na dun. Kasi nandiyan ka na. Makaka-angat ka na na maayos. Okay, pakaklan mo. Dire-diretso lang. Makaka-adjust ka eh. Unahin natin po. Mahaba pala talaga oh. Diretso mo na doon konti, Ward ha. Kasi para makapatong pa doon oh. Okay. Okay na. Kaya, yan ang diba? Pwede naman siguro. Sige, sabay-sabay mo na para sabay-sabay mo may tayo. Sabay-sabay. Saan lang naman yung mga tubo na yan eh. Pantay na pantay, Ward no? Sige, apat na mes mo. Ilagay mo. Apat. Dalawa. Maganda sana kung may tayo yan. Wala na kasi ako nakita doon. Plywood. Sibel. Harness. Madali lang tayo magdagdag. Diba? Dito na yung pampaklas. Wala pa lang tayo pampaklas. Sa kanila pa paano isip lang. Kaya sigurado. Huwag nila isabit masyado dito. Yun no? Pantay mo lang doon. Yun. Ito rin yung gamitin namin doon sa kabila. So pag finish kami ng pyron. Pero mas dikit-dikit. Siguro ito kakapal yung dito. Skin coat na nilagay dito sa ledge. So yan. Pakitanggal bro. Ganyan. So yung ilalim niya, pinupunduhan ng tubig at napubulok yung mga na yan. Dahil sa yung ilalim pinasok ng tubig. Mga skin coat na yan. Yung kapal niya. Wala siyang flavor, no? Ayan, no? Makapansin natin, walang kwenta yung skin coat, sayang lang. Dahil sa, nakapal, no? Sayang lang yung skin coat, mahal yung skin coat kaysa simento at pipinisin ng mason, lagyan ng clavel, waterproof. Diniretso sa skin coat, mali na trabaho, ayan. Mapansin natin yung mga mali na trabaho dito. So, mahaba ito na ledge, papunta doon, ayan doon. At mayroon pang pumagos doon na kaya ingatan dapat yan dahil pagmumula ng tubig yung part na yan. Yun, napakakapal ng mga skin coat na yan dyan. Ayan. Mapapansin natin dito sa halip na ayusin ng mason, puro skin coat, napakakapal. Ayan. Leads ito, dinidipinsahan ito yung bintana, aircon. Dapat maayos sa pagkagawa ito para hindi dumadalo yung tubig. Kaya mapapansin natin, binabaklas namin dahil dumadalo yung tubig sa ilalim, sa ibabaw ng mga bintana. Header ng mga bintana, doon dumadalo yung tubig. Pati aircon, basa. Yan. So, tinatarget natin itong dalawang leads na to. Meron pang isang leads ito sa taas na palpak din pagkagawa. Ayan. Yung gagawin namin dito, babaklasin namin lahat yung mga skin coat na yan na napakakapal. Bulok na siya dahil nakasuka ng tubig yung ilalim. Ngayon, ang gagawin namin, iwa-waterproof namin ito. So, gagamit kami ng pipe saka yung elastomer. So, titingnan natin ang proseso namin sa pag-waterproof sa part na ito. So, deck po yan dyan, roof deck. May bibigay ako sa iyo. Regalo mo kay Foreman Santos. Ito. Pangguhit, pang-layout. Pangguhit talagang ginawang simento ang puta. Mo nga boss. Kung gumawa nito palo ko sa ulo niya. Sinong gumawa? Sinong gumawa? Ako magbabanggit ang pangalan kung sino gumawa nito. Kasi ipapalo mo. Papalo ko sa ulo ko. Ganito kakapal na skin coat. Saan nga nakakita lang ganitong skin coat? Balitada. May naman kayo gumawa. Palpak ba yan? Yung ganyang gawa? Mag-i-skin coat ka ng ganyang kakapal? Hindi maayos yung pagkagawa niyan. Sa lids pa yan. Yung ilalim yan, pinamamahayan ng tubig. Inaangat ng tubig. Kita nyo Irregalo na natin kayo. Ito, pangguhit niya. Kawawa naman, wala naman siyang pang-layout dun. Sabihin mo kay Sir Asian, ganyan yung niya. Walang pang-layout. Pag magtrabaho kayo, pintor kayo, dapat marunong kayo. Hindi, yung pintor tol, walang kasalanan. Lilinawin natin. Pintor, walang kasalanan. Yung nagpapatrabaho. Nagpapatrabaho ang may kasalanan. Diba? Kasi susunod lang yung pintor sa instruction ng foreman. Diba? Dapat foreman yung nakakaano. Sukatan natin. May higit 1 inch nga, sinukat ko na. Sukat. Makakita lang ganito. Sa isang lead, siguro estimate ko nasa mga 10 bags na skin coat ang naubos. Skin coat, malmal ng skin coat sa semento. Oo, kaysa semento. Ano yung word? Pangguhit mo? Pang-leading ang tubo.
Brookstone. Hindi, gawin mong design sa bahay, kahit pa paano. Grabe. Eh, ang tagal na natin sa construction, yan lang tayo nakakita ng ganito kapal na na skin coat. Ano nangyari dito? Video dali ko. Tumayo yung balay buko ah. Ganitong klaseng... Dalhin mo na yan, Bart. Basura lang. So ito yung nagiging problema natin dito mga boss. Galing sa dig kasi yung tagas dito. Ayan o, walang tigil. Active po yan. Wala na pong tigil yan kakatagas. Yung mga tubig na yan, galing yan sa dry pack. Okay. So yun ang nangyayari. Inangat yung ano dito, napakakapal na bural, pinaghalong bural at saka yung skin coat. Hindi natin mabablakan ng waterproof dun sa part na yun dahil sa walang tigil yung ano, tubig na galing sa mga dry pack, nakastack sa dry pack. Aabutin na lang ng panibagong ulan, hindi natin mapatuyo-tuyo. Pinaka-final solution yan ay babaklasin lahat yung dry pack. Pero mapapansin natin dito sa baba, ayan, sira na rin doon dahil sa tagas. Pero sira na rin yung leads na yan. Napakakapal din ng pinaghalong skim coat saka ano dyan, bural. Kaya bulok na rin yan, yan leads niya hanggang doon. Okay? Sa dami nang natanggal natin dito na bural at saka skim coat na pinaghalo, ganun din yan doon sa baba. Kaya mangyayari, backjump din yan. Ito po yung roof deck na kasalukuyan po natin binabackjump. Panoorin po natin ito. Dito kasi mababa nga itong area na to. Nung may tiles pa, pag tinapakan mo yung tiles, lalabas sa tiles yung tubig sa pagitan ng yung mga pikat ng tiles. Dahil itong part na ito, nagiging stagnant ng tubig, no? Kasi mababa na siya eh. So hindi na uubos-ubos yung tubig. Papasok na naman yung panibagong ulan, hindi na ubos-ubos dahil dun sa mga savings nung dry pack. So mapapansin natin dito, may tumatagos na tubig dito galing sa dry pack. Okay? Yan, hindi natin tigil. So hindi natin ma-waterproof yan, hindi natin magawa ng solusyon yan dyan kasi nabubulok na rin yung pinakakapal dyan na mga nilagay na skim coat na naghalo na yung skim coat at saka yung bural yan. Dyan, walang tigil yung tagas dyan dahil dun sa dry pack, yung mga savings ng dry pack. Hindi siya nauubos, darating na ulit yung panibagong ulan. Ito na naman, pupunduan na naman. So, ito na yung solusyon dito. Babaguhin natin yung setup ng waterproof kasi dyan pa lang sa gilid mapapansin natin hindi siya nakabound eh. So papasok din yung mga magmula doon, binaklas na namin yan mga tol. Ayan, hanggang doon yung buong roof deck na yan naka dry pack. Ngayon titingnan natin dito, ito yung resulta sa mga dry pack na ginagawa dito ano, sa roof deck na ito. Kaya natin siya binabaklas mga tol dahil sa pinupunduhan siya ng tubig. Okay? Sa mga roof deck madalas hindi naman dapat ginagamitan ng dry pack yan. Dahil itong dry pack kasi parang buhangin lang yan, no? Pinupunduhan ng tubig. Ayun. So kailangan sana yung natural na halo at may halong Sahara ang dapat dito bago po makarating sana yung tubig dito sa pinaka waterproof. Kamukha nito, naka waterproof po yan. Eh doon muna sa pinaka topping, no? Makarating man siya doon, kukunti-kunti na lang doon sa pinaka waterproof. So naka waterproof po lahat yan. Kaso nga lang nasisira na yung waterproof dahil binabaklas nga natin ito, tinatanggal natin tong yung mga dry pack na yan, ano? So ang nangyayari doon sa part na mababa, doon nagpundo yung tubig na galing doon sa dry pack. Nangyayari kasi dyan sa dry pack, parang foam lang siya na nai-stack ng tubig. Ngayon, paunti-unti yung dadaloy dito sa mababa na part. So ito yung mababa na part. Mapapansin natin, hindi nauubos yung tubig dito dahil kumakatas yan magmula doon sa dry pack. Ayan, mapapansin natin yung mga gilid ng dry pack, kumakatas yan dito. Kaya hindi talaga maubos-ubos yung tubig yan. So sa part na yan, mayroon tayong floor drain doon na nakalagay, ano? Kaya dito, kung mapapansin natin, nung naka-dry pack pa yan, mga tol, hindi na ubos-ubos yung tubig. Lumalabas dun sa part na yan dahil mababa nga yung part na yan. So, tumatagos dun sa part ng ledge. Kaya yung ledge, nasisira. Dahil sa tubig doon, walang tigil kakalabas doon dahil unti-unti siyang dumadaloy dito sa mababa na part. Kaya kung mapapansin natin dito sa pintuan na to, ito yung hagdanan, ano, pababa. Kasi tatlong palapag ito, pang-apat itong roof deck na ito, ano. So mapapansin natin dito, bumabalik yung tubig doon. Ayan, bumabalik yung tubig doon dahil hindi po naka-elevate yung part na yan. Dapat nakaangat po ng 5 cm yan. So doon pa lang medyo may problema na. Okay, doon sa pagbuhos ng slab. Dapat sana naka-elevate yan, nakataas yung part na yan. Magkapantay sana yan doon sa part ng
CR. Okay, yung roof deck area talagang nakadrop yan, nakababa yan ng at least 5 cm to 10 cm ang dapat na ibababa dyan sa part na yan, ano, dito sa part ng roof deck. So ngayon ang nangyayari, nag-overflow dun sa dry pack na yan. So medyo matagal yung ulan, dumadaloy po yan papunta dun sa loob, ay tumatagos yan papunta dun. Ngayon naghahanap naman ng daanan kasi pagka malakas ang ulan, nag-overflow siya, no, yung tubig na mga naka-stack dun sa dry pack. So nag-overflow siya din dito, tatagas yung iba, no? Kaya mapapansin natin dito sa part, ito yung hagdanan, lumalabas dun yung tubig sa part na yan, sa may sulok. So dito yan, nag-overflow yan dun, lumalabas siya dito dahil hindi naman naka-elevate ito, no? Hindi siya nakaangat. Dapat ito nakaangat talaga ito pagka floor plan yung basihan. Okay, sa floor plan makikita natin nakaangat ito, naka plus 5 or 10 cm ito. So nakaangat yan, pantay din dun sa may CR. Okay, dapat. So doon pa lang sa pagbubuhos ng slab, nagkakaroon na ng problema. Ayan, yung daloy doon yung tubig. At mapapansin natin dito, dahil nga doon sa hindi nagkaroon ng drop, doon pa lang sa pagbuhos ng slab, hindi nagkaroon ng angat dito. Kaya mapapansin natin yung pinaka-drop ng tiles, ano. So napakababa, halos 1 cm lang. Kapalang ng tiles yung pinagbasihan ng drop. Okay? So mali, at least kahit mga 5 cm sana yung drop na yan, okay. No, mas mababa dito sa part ng yan sa hallway, ano, mas mataas yan dapat. Mababa niya 5 cm pataas, no. Mapapansin natin dito, pag sobrang lakas yung bagyo, yung ulan, yung hangin, aapaw po yan doon sa drop na kasing kapal ng tiles. Yan, 1 cm. So napakamali. Dito pa lang mapapansin na natin yung maling pagkakagawa. Okay, so dito tayo sa part ng CR. Dito sana nakaangat ito ng katulad kapantay doon, no. Kaya mapapansin natin dito mas mababa pa yung flooring ng CR, which is mali ito dahil sa yung tubig ulan aapaw talaga yan dito, papasok doon, ano, sa loob ng CR. Okay, so para magawa nila ng bandit solution, mapapansin natin yung hinarang dito nakapatong din sa tiles. Mali na trabaho ito. Mapapansin natin kung gaano kagaspang yung trabaho na ito, ha. Hindi pa maganda yung pagkakapinis, pinatong lang doon sa tiles. Ayan, mapapansin natin hindi matibay, no. Hindi magandang pagkakagawa. Ginawa lang ng paraan para hindi papasok yung tubig. Kaso mali yung pagkakagawa. Oh, ayan, palpak, gaspang na pagkakatrabaho, no. Ayan, papansin natin yan. So hinarangan na lang doon na dapat sana nakataas yung part na yan kasi CR yan. Pagka nakataas yung part na yan, mayroon mga aapaw na ulan sa galing dito sa roof deck, mahaharangan doon at least 5 cm. Sana ganyan ang kataas yung pinaka-flooring niya, no. Kahit 5 cm, okay na yun. Iangat natin ng 5 cm yung flooring dyan sa CR. Okay, para hindi papasok yung tubig. So ganyan ang gagawin natin dito. Kaya mapapansin natin, binaklas muna natin lahat. Dahil nga hindi masolusyonan yung tagas doon, hindi matigil yung tagas doon, hindi mabablakan ng waterproof doon. Kaya mapapansin natin yung mga leads doon nasisira na rin dahil sa walang tigil na tagas. Ganon din dito pag umuulan, papasok doon. Mali yung proseso. Dito sa waterproof, pansinin natin dito kung ano yung mali na ginagawa. Mapapansin natin dito, nakalitaw lang siya sa wall. Dapat, no, nakabaon ng at least 1.5 cm. Kaya mapapansin natin dito, nagkakaroon din siya ng awang. Diyan papasok ngayon yung tubig, kakalat naman doon sa ilalim nito, waterproof. Kasi hindi naman talaga nakadikit masyado itong waterproof. So, posible po yan, napapasukin ng tubig. Kung ganyan ang pagkaka-sit up ng waterproof, kamukha dito, nagiging gaspang yung gilid niya. Ayan. Yung mga angat na ito, yung mga kunting-kunting angat na yan, sa daming ng mga nakaangat yan, papasukin pa rin ng tubig yan. Ulan na halos isang linggo, doon yan, papasok yung tubig. Ayan o. Dapat yan, nakabaon ng at least 1.5 cm bago simintuhin ulit. At least nakatago siya. Okay? So, ang solusyon natin dito, tatanggalin natin lahat yung mga waterproof na yan. So mag-establish tayo ulit ng waterproofing. At hindi tayo gagamit ng dry pack dahil critical ito, roof deck ito. Gagamit po tayo na class B na halo. So papanoorin natin yung tamang proseso sa paggawa natin dito, ano. So ang gagawin natin, clear muna lahat
I-clear muna natin lahat yung mga dry pack. I-back to zero muna natin. Kasama yung CR, iaangat po natin yan. So yun yung solusyon natin yan. Okay. So ang tanong nabubuo ba pagka binaklas natin yan ng ganyan? Yung tiles, marami pa tayong makukuha. O kunti lang, ayan lang. Dahil sa dry pack ito mahirap magtanggal pag dry pack ng gamit. Mababasag talaga yan. Mababasag talaga. Kung mapapansin natin huwag na kayong gumamit ng dry pack kung ganito man lang ka rupok, di ba? Yung pagkaka-dry pack. Okay? Meron din kasing tamang ratio para sa dry pack. Ito, napapansin natin dito, sobrang tabang naman. Kaya medyo buhangin na. Mayroong tamang ratio para dyan sa dry pack at saka yung sa mga halo. Okay? So dito pa lang, nakikita natin yung sablay na trabaho. Okay? Papansin natin dyan, itong mga gilid na to, makikita natin dito mga boss yung umaangat talaga na yung waterproof sa gilid. Ayan, no? So dyan papasok ngayon yung tubig. Ito chemical reaction ito. Yung waterproof, pinatungan na kaagad ng pintura. So nag-chemical reaction siya, hindi magkapares yung ratio niyan. Nagka-crack yung gilid. Ayan. So isa yan sa mga pinapasukan ng tubig. Okay? Sa pangmatagalang ulan, doon natin maramdaman yan. Doon na yan lalabas sa baba. Lahat halos sa ibabaw ng bintana, sa kwarto. So ganun yun. Dito nagmula po yan sa pagsisel dito sa taas, dito sa roof deck. Napakasila ng roof deck. Okay? Mapapansin natin dito mga tol, yung ledge dito, isa rin to sa palpak ng trabaho. Napakakapal na nilagay dito na skim coat na halo na bural. Hindi lang skim coat ang napapansin ko, hindi bural. So dito po mapapansin natin dito nadubli yung gastos, no? Halos na triple pa. Dahil sa nung pag-sit up niyan, gastos yan. Ayan, mapapansin naman natin. Imagine natin kung gaano kalaking gastos yung mga materials niya na nawawala ng kabuluhan. Okay? Dun sa pagkakabit niyan, labor cost at saka yung sa mga materials. So halimbawa, palagay na lang natin na 50 mil na ubos yan. So, panibago 50 mil tayo ulit bago sit up tayo ulit ng labor cost. So, ganun ka laking gastos dyan, nadubli trabaho na. So, ganito po kadami yung napapaklas natin mula sa roof deck. Yan, ganun karami yung ating napapaklas ko. Yan. Sa isang lead, siguro estimate ko nasa mga 10 bags na skim coat ang naubos. Skim coat, malmal ang skim coat sa semento. Oo, kaya sa semento. Ano yung word? Pang-guhit mo? Pang-laying ng tubo. Stone. Gawin mong design sa bahay. Kita pa ang tagal na natin sa construction. Yung naman nakakita ng gano'n kapal na na skim coat. Ano nangyari dito? Kumbayaw yung balay buko Ganitong klaseng... Dalhin mo na yan, word.